Nag-viral ang larawan ng tatlong mga bata mula Davao del Norte na kay lulusog. Sa kabila ng mga negatibong balita ngayon, may viral post sa linggong ito na kinatuwaan at kinagiliwan. Nakakatuwa naman at ang lulusog nila. Hala, ang mga bata ang cute! Sarap kurutin. Pictures ng tatlong bigating mga chikiting na kahit pa nakasimangot, nagpangiti sa netizens. Pag may deployment ng CSP sa isang lugar, inibisita namin together yung lugar kung ano talaga yung situation. While nagpapahinga, dumungaw yan si Daniel sa bintana. Na-amaze ako ba? Pagtingin ko doon sa pintuan nila, dalawa pala sila nandun. Tapos sa kalayo-layo ng bundok na to, bakit may matataba ng mga bata? Kaya parang natutuwa ako. Ang mga batang pinanggigigilan ngayon ng marami. Taga Palaingod, Davao del Norte. Pero bago marating ang kanilang barangay, kinailangan munang umakyat ng bundok sa loob ng 5 oras. Dito, naabutan nila ang magkapatid na Diwana at Daniel. Nung araw na yon, bumisita sila sa pinsan nilang si Jersey. Ang mga mata ni Diwana at Daniel halos sumingkit na sa tambok ng kanilang mga pisngi. Ang kanilang mga braso at paa, siksik din. Kapansin-pansin ding malalaki ang kanilang mga tiyan. Si Diwana, na 6 na taong gulang lang, umabot na sa 28 kilos ang timbang o katumbas ng mahigit kalahating kabang bigas. Habang si Daniel, na bagamat 3 taong gulang lang, 24 kilos na, timbang na ng 7 taong gulang na bata. Sa anak, nari pa yan si anak kong dakol yan. Sa anak ng dakol ito. Masayahin daw talaga ang magkapatid na Diwana at Daniel. At hilig daw talaga ng mga itong kumain. Kahit pa ang madalas lang nilang lantakan sa bundok, gulay at kamote. Noon iya ko uddo ko no pakako ang kiiyak pa mau pani uddo to kayar mam kakante no to na ko on tapos o wari ako on mam sino ko kabato. Hirap sa buhay ang pamilya ni Lorum. Sa pag-aaba kanila binubuhay ang 4 nilang mga anak. Pero ang kapatid ni Diwana at Daniel, hindi gaya nila. Payat. Nga iya ma'am to sunod to wawaron bulan dadakol sa ibulat to ba sunod to idon iya nagdakol on iya klawa. Dahil kalimitang walang nagbabantay sa mga bata, madalas nila ang mga itong isama sa bukid. Yun nga lang, doble ang pagod nila sa tuwing nagpapakarga kay Lorum si Daniel. O iya napugat at iya ma'am so ondoy kay agbayo ko no kay ka tuyo noy kodi ka asti matdangab no water si ka asawa ko kag dangab no water. Mabilis din daw nilang pagliitan pati ang kanilang mga tsinelas. Mabilis din daw na mapagliitan ng magkapatid ang kanilang mga damit. Kaya ang madalas na suot ng mga bata, damit na nilang mag-asawa. Iya ma'am kay kaisad ko iya so kasi anak ko iya no. Parang kakuang puto mo ilisan din so man niya public kay man iya no. Pero sina Diwana at Daniel, sadya raw napakalambing. Iya uli iya kago. Ikali pa man iya sugito ang makagpangarap magbato. Ang isa sa batang kasama nila Diwana at Daniel sa litrato, ang pinsan nilang si Jersey. Normal din daw nung isilang ni Gemma ang anak, pero kinalaunan, napansin niya ang mabilis nitong paglobo. 14 kilos na ito ngayon,
o bigat na ng 3 taong gulang na bata. Kahit na si Jersey, 1 taong gulang pa lang. Katong gamay pa si Jersey. Gamay kaayo ma'am. Pareha lang sa kuan ma'am, salmonan. Kaya ra mo dako ma'am kun 5 na ka buwan, mo dako na ang iyang lawas. Mo anak ko nga, nanang dako maning akong anak nga, gamay man ko ang inahan. Hirap pa raw maglakad si Jersey. Kaya lagi ring karga ni Gemma. Masay makaila ko mo kung mulakaw ko ma'am kay bugat jud. Tulo pa ka bulan si Jersey ma'am nga ako nang gipakaon. Kamot gyapon ma'am. Pero hindi lang daw sina Diwana, Daniel at Jersey ang may ganitong kondisyon sa kanilang barangay. Katunayan, may 4 pang mga bata na sing katawan ng magpipinsan. Hindi na ako kayo makuan kay kadaghan naman ko nakakita ng anak nga bata nga dambo kaayo. Pero kung marami ang natutuwa sa bulas ng mga bata, ang kanilang mga magulang nangangamba. Ang panganay kasing kapatid ni Diwana at Daniel na may pareho ring pangangatawan, namatay noong 14 anyos pa lang ito. Kanakalit niya pagkamatay din. Anak ko ma'am, so basic ko makasunod si naka Daniel doon ka kakay din na umot yung no. Si Gemma naman, may kapatid din daw noon na ganito rin ang laki na maaga ring binawian ng buhay. Magulta kay dako man pud siya usay mo hilak kun gabi na siguro kuan ma'am sakit. Pero ano nga ba ang kondisyon ng magpipinsan? Sa kauna-unahang pagkakataon, sinuri sila ng doktor. Kailan siya nag-start magtaba? Ayon kay Dr. Oliver Malimban, ang mga bata hindi raw malusog, kundi malnourished. Makikita natin na oo, matataba yung pisngi nila, matataba yung kamay nila, matataba sila lahat. Cute sila tingnan, pero in reality, ito ay isang kaso ng malnutrition. Since 3 months old pa lang sila, ang nangyayari sa kanila, kamoting kahoy na yung kinakain nila. Kulang sila sa protina, kaya sila lumalaki ng lumalaki. Kung compare natin yung actual weight nila sa ideal weight at saka yung height nila, kulang yung tangkad nila. Sobrang bigat nila. Hello? Ang ganitong kondisyon, tinatawag daw na kwashiorkor, kung saan kulang sa protina ang katawan. Ang danger kasi nito, possible na life-threatening din ito. Pwedeng mag-cause ito ng permanent physical and mental developmental delay. Possible din na makomatos yung bata or magkaroon ng organ failure since kulang nga sa protina at mag-cause ng death. Educate natin ang mga magulang kasi sila ang nagpe-prepare ng mga pagkain sa mga bata. Kung ito isang goal, kailangan matutukan at masabihan ng mga magulang na dapat breastfeeding is still best for the babies. Kung ito ay lumalaki na bata, dapat mabigyan siya ng sapat at healthy na balanced diet. Hindi kailangan bigyan ng mga pagkain walang nutrisyon tulad ng junk food. Samantala, nagdala rin kami ng grocery at vitamins para sa mga bata. Niregaluhan din namin sila ng reading materials at binigyan ng mga bagong damit, tsinelas at mga laruan. Pasalamat at nakatabang ka to kanamit sa public. Mayroon naman tayong mga regular immunization program at check-up sa ating mga sityo. Every week kasi may schedule tayong ginawa, particularly sa mga children na kailangan nating tutukan at tugunan. Sa unang tingin, nakakatuwa silang pagmasdan. Pero sa totoo lang, sumasalamin sila sa napakalaking problema sa ating mga kanayunan. Kawalan ng serbisyong medikal sa mga liblib na lugar, gutom at kahirapan. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.